Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa pagiging effeminate ng karamihang lalaki. So ano ba cause dito bukod sa pagkain sa mga soya? Is yung tinatawag ng red pill na brainwashing and conditioning na tinatawag nila. Na yung lipunan is um, bini-brainwash yung lalaki na maging submissive sa babae. So, 'di ba dapat babaeng nagiging ganun? Cooperative na lang mas magandang term kaysa submissive. So, 'di ba dapat babae ang magiging cooperative para sa lalaki? Pero sa lipunan kasi dahil sa brainwashing and conditioning, yun nga, ginagawang effeminate yung mga lalaki. Napansin ko na rin yan eh. Merong mga babae talaga na na-attract sila sa lalaki na soy boy. Yung parang best friend nila. Usually ang may trait niyan is hindi naman talaga yung alpha male. Ibig sabihin yung alpha male yung genetic, 'di ba, superior. Usually naman ng mga may ganyan trait yung parang soy boy is talagang yung average looking to pangit din. Pero hindi ko sinasabi lahat pero mostly yung pinanglo long term talaga ng babae. May kita mo talaga yung kilos nila is talagang ano talaga, parang girlfriend din talaga ng babae. Napansin ko na yan eh. Yung mga nasa relasyon, mostly, di ba makikita mo yung mukha nila? Para talagang soy boy talaga. Tapos yung mga alpha male, so parang ginagamit nga lang talaga na pang short term lang din, pang ons, FWB. Kasi, mapapansin mo yan eh, yung mga nag interview yung mga babae nag interview yan, di ba? Kasi mahilig nga sila mag-gather ng information about dun sa lalaki. Tapos, pag na-sense nila na talagang parang hindi ka nila mamamanipulate, is parang hindi ka effeminate, is talagang ano, ayaw nila. Gagamitin, siguro makaka-ons ka kung pogi ka talaga, superior genetic mo. Pero kung yung talagang pang long term, ayaw nila sa hindi nila na ma-manipulate. Gusto nila yung parang mala girlfriend din nila eh. Kasi sa long-term relationship is priority ng babae is non-sexual companionship. Yan yung pang long term talaga. Siguro makikipag-sex sila kahit araw-araw pa dyan. Pero hindi siya yung talagang desire talaga. Parang ano lang talaga siya pa as friendship lang din talaga. Yun napansin ko sa mga babae na ipag long term. Actually yung nasa long-term relasyon ako, meron ding study niyan eh. Pag yung lalaki nasa long-term relationship is dahil nga terms and condition ng babae yung nasusunod. So walang excitement, 'di ba? So pag nasa long-term yung lalaki is bumababa yung testosterone. Kasi nga walang excitement. Parang paulit-ulit nangyayari. Tapos yung babae, gagawin ka talagang beta niyan. Yung, kunin mo naman yung tsinelas. Ganito, sampay mo yung mga ganyan, ganyan. Ano yan eh, subconscious din nila yung ginagawa ng babae. Sinasabi nila sheet test, hindi naman sheet test yan. Wala naman din talaga sheet test. Ganun lang talaga sila. Parang trato nila talaga sa mga lalaki na ka-long term nila is parang friendship nila, girlfriend. Parang girlfriend. Pansinin mo si Rico Blanco, di ba? Hiniwalay yan dahil na-attract si Maris Racal dun sa bakla. Hindi ko sure na bakla yun, pero base sa kilos, bakla talaga yun si Lahis. Judge ko na yung lalaki na yun, pero base talaga sa kilos talaga si Lahis yun. Tapos sabay, yun yung lahat ng clip niya is parang kumikending, tapos nag-digester max. Effeminate talaga, soy boy. Yun yung napansin ko, yun yung pinapang long term. Meron din ako mga katrabaho na ganun, panot. Tapos effeminate yung yung kilos talaga nung lalaki. Doon na-attract yung babae eh. Kasi main focus nung babae is yung makakausap niya ng gagawin niya emotional tampon, makakachismisan niya, tapos makakausap niya ng mga walang kwenta.
Tapos mauutusan niya, manipulate niya. So parang ginagawa niya talaga yung lalaki na pang long term is ano talaga, effeminate talaga, female. Sabi nga ni Romulo Tomasi, yung parang female. So parang kaya napansin ko rin sa tatay ko, na blackmail talaga ako nung bata pa lang talaga ako. Hindi talaga siya nag-i-stay talaga sa bahay. Talagang umaalis siya, tapos gabi na lang uuwi. Malamang baka nang bababae pa ng iba yon. Pero which is yun talaga yung pinaka-nature talaga ng lalaki rin. Babae rin naman talaga, promiscuous din naman talaga eh. Kaso, ang priority talaga ng babae for long term talaga is security, survival kasi. Dahil sila yung weaker gender. So, need talaga nila ng crutch, which is yung pinanglo long term nila na lalaki. Yung magagamit nila na beta box, magagamit nila for kwentuhan, emotional tampon, overall, utusan. Kaya nga pag nasa relasyon ka, kawawa ka talaga. Napapansin mo, babaguhin ka ng babae pagka nasa relasyon ka. Pero ako kasi, hindi ako nagpapauto sa mga babae. Talagang sinusunod ko yung gusto ko talaga eh. Tapos, pero napansin ko nga nung nasa 6 years ako na LTR, parang niyayaya ako na gumala, sumasama lang din ako. Oh, parang yun na rin, signs din yun eh, nagagawin kang beta eh, yung gala-gala, ganyan. Yayayain ka kasama yung mga katrabaho niya. Kasi hindi mo naman makakilala yun. So parang okay na lang din siguro. At least experience na travel. Pero yun nga, hindi talaga yun yung default mo as lalaki talaga. Gusto mo lang talaga sa babae is sexual companionship lang talaga. Other than that is wala ka ng in common sa babae. Kaya nga, neto lately, parang hindi na talaga ako nag-e-effort sa mga babae. Although binibigay nila yung SEX, pero hindi ka nila gusto. Ayaw ka nila. Bibigyan ka nila ng SEX, pero once na malaman nila na hindi ka nila kayang i-manipulate, is ayaw na nila sa'yo, mag-move on na sila. May entertain na sila na bago. Kasi yun yung napansin ko yung mga nakaka-ons ko na ito. Na pati yung sa katrabaho ko, di ba? Ganun din ang i-interview. Tapos pagka hindi mo sila hinahag, yung parang hindi ka clingy, ganun. Oo, na-attract sila, pero ayaw nila makipagrelasyon sa'yo, ganun. Kasi yun talaga gusto ng babae, mamamanipulate talaga nila eh. Yun talaga yung naobserbahan ko eh. Sinabi na rin yan ng INFJ ko na kaibigan sa online eh. Yung gumagawa rin about spirituality na video. Yung babae is nakikipagrelasyon yan sa namamanipulate nila. Kagaya ng pagiging submissive nila sa alpha, may superior genetic. Manipulation din yun, yung submissiveness. Signs na manipulation yun kasi nga, below sila sa looks, tsaka below sa socio-economic. So, magiging submissive din talaga sila para matali din talaga yung pogi. Kaya nagiging cooperative sila. Alam mo paano ko nalaman yan? Halos lahat ng mga naging ex ko ganyan. Na talaga below na sa looks, below pa sa socio-economic. Kaya nalalaman ko yan ng ganun eh. So, in short, nakikipagrelasyon lang talaga yung babae sa kaya nilang i-manipulate. Tsaka walang relasyon na mangyayari kahit pa sabihin mo ons yan or FWB. Short term kasi considered yan, di ba? Walang relasyon mangyayari kung hindi mo ma-meet yung criteria niya. Kahit nga yung sub 5 kong katrabaho, sinasabi, average looking to pogi daw yung mga nakaka-ons niya. Ayaw niya talaga pumatol sa pangit. Sa pangit. Kaya ganun yun yung pre-selection, totoo yan eh. Kasi hindi nila control din yan eh. Napapansin ko rin yan sa mga katrabaho ko na bigla na lang pupunta sa presence mo. Na hindi nila kontrolado. Subconscious kasi yan eh. Yung attraction, subconscious yan. Ma-attract ka dun sa tao na dahil na-attract ka talaga physically. So, ilang beses ko na yun experience yung mga babae lalapit sa perimeter mo pero wala namang gagawin. As in, nandun lang talaga, mukhang tanga lang, di ba?
So, yun yung naobserbahan ko dyan sa mga ganyan. So, napanood ko rin sa kay Rolo Tomasi na podcast niya luma na yun eh. Yun nga, parang ginagawang defective girls daw yung mga lalaki. Pero kasi sa black pill lens ko kasi, kaya naman nagiging ganito itong mga lalaki na to is less option din kasi. Either nagbabalat kayo lang to na bakla-baklaan, or epekto na rin yan ng soya kinakain, kasama na rin yung genetic. Multiple factors yan hindi ko dinidisprove yung point ni Rolo Tomasi na na ginagawang emotional daw yung babae dahil sa brainwashing. Kasama na rin yun, pero hindi eh. Kasi may mga Twilight na yan eh. Nanonood din naman ako ng Twilight dati, pero hindi naman ako ganun eh. Siguro maliit na percentage lang talaga yung na yan, yung brainwashing na yan. Kaya hindi ko kinakagat yung brainwashing eh. Hindi ko talaga kinakagat yung mga brainwashing and conditioning na yan. Kasi kinukumpara ko sa sarili ko talaga na kahit nanonood ako ng mga ganyan, pinag-aaralan ko, pero hindi talaga eh. Maliit na percentage lang yan. Yung ang siguro pwede kong dikdikin yung pagkain talaga, yung soya talaga eh. Kasi nakakababa ng testosterone yan. Kasi makukumpara yan ng mga naka-ons ko eh, na meron silang mga kaedaran din. Hindi talaga tayong-tayo yung edits. Eh, mas matanda pa nga ako sa mga yun eh. So, yun yung nagpo-proof food, genetic, tsaka onti yung option. So, sino ba yung onti option? Malamang yung average looking tsaka pangit. So, kaya nagiging emotional to mga lalaki na to. Ang didikdikin ko dyan talaga yung soya food. Food talaga, processed food. Yan pinakauna. Pangalawa, genetic. Which is yun nga, yung average looking, yung less option. Less option yung pangatlo, di ba sinabi ko? So, para sa blackpin lens ko na mata ko na nakikita ko, yun talaga. Maliit lang yung percentage ng brainwashing and conditioning. Kasi, meron ng mga chad na nanonood ng mga ganyan, romantic, hindi naman, hindi naman naapektuhan eh. Kasi, syempre, iba-blackpill ka ng babae. Pag select ka na tao, ibig sabihin, yung first sexual experience mo, either 3 strikes rule yan or ons, is iba-blackpill ka ng babae. So, kahit anong panood mo ng brainwashing and conditioning dyan is hindi mo talaga papaniwalaan yan. Na o, yung sa artista, so may magbabato ng sasabihin yan, bakit pogi na may mga artista? Bakit? Sino ba yung pinopormahan ng mga artista? Above naman din sa kanila eh. Or ka-looks match nila. So, wala talagang hindi mo madidisprove yung sinasabi ko sa inyo na pagkain, less option, tsaka genetic. Sasabihin nyo, artista. Bakit yung artista ganyan, romantic, nagbibigay ng bulaklak, yan. Eh, wala naman talagang rule pagka-chad ka eh. Obvious naman kung bakit nila ginagawa yun eh. Para for lang din, sexual companionship lang din. Although, kasama na rin yun kasi nga, iniisip na rin din nila yung long term, which is yung procreation side, tsaka yung financial stability, which is yung pinopormahan nila talaga is kapwa-artista lang din, di ba, na mayaman. So, sa mga artista na may superior genetic, is hindi niya dinidisprove yung 3 points na sinasabi ko. Oh, may brainwashing and conditioning, pero blackpill kasi yung babae. Blackpill ka talaga ng babae. Babae kasi picker eh. Kaya yun talaga yung pinaninindigan ko talaga, yung pagiging picker ng babae. Eh, sino ba yung pinopormahan ng mga artista, di ba? Malamang onti lang naman difference ng above nila sa looks eh. Hindi naman talaga yung obvious na sub 5 talaga yung mga babae nila, di ba? Na pero meron ding mga artista na ganun. Yun yung mga nakakarami, kagaya ni Jeric Rabal, tika mo yung mga babae niya, di ba? Talagang below. Eh, yun yung magiging cooperative eh. Binakpil din siya ng babae. Eh, kay Ramon Revilla, ganun din naman eh. Ang magiging cooperative lang talaga, sub 5 lang talaga sinasabi ko sa inyo. Mga nagsasabi pa dyan na treatment di base sa looks. Naku, subconscious yan. Kahit anong takip mo dyan ng brainwashing, pagiging alpha mindset mo, subconscious yan.
Meron nga akong mga katrabaho eh. Halos lahat sila same ng treatment sa akin eh. Kaya nga, pinapanatili ko yung pagiging presentable at malinis sa trabaho eh. Kasi nalaman ko na yung game na yung looks talaga, malaking importance talaga sa pang-manipulate ng tao. Biruin mo, i-offer nila yung health, food, dahil lang sa looks mo, di ba? Although sabihin na natin na hindi naman talaga malaking tulong yon, pero yung respect kasi naturally dahil lang sa appearance mo, di ba? Subconscious kasi yan eh. Hindi kasi nila pinag-aaralan ng mostly kasi ng mga red pillar ano eh. Pinang-didikdik nila yung pera-pera eh. Oo, alam ko naman yan. Mabibili mo naman din talaga yung babae kung magpo-pro ka o marami kang pera. Pero yung sinasabi nating attraction is kung yung priority ng babae talaga ay genetic is walang kwenta yung pera mo. Hindi ka sasagutin ng babae dahil hindi niya gusto yung genetic mo repulsive. Ang proof nito yung tanga. Yung tanga na naglibre sa ano, 'di ba? Dun sa anong tawag dito? Yung sa steakhouse. Nakalimutan ko yung pangalan ng steakhouse, 'di ba? 26,000 yung ginastos niya. Sinabihan na siya ng babae na friends lang sila at nilibre niya pa rin sa steakhouse na ano. Kalimutan ko pangalan ng steakhouse na yun. Basta yun. Marami talaga mga willing talaga na. Actually, yung panglilibre ng ganun, malaking pera. Kasi less option talaga sila eh. Yun talaga yung ano eh, treatment base sa looks. Paghihirapan talaga nila yun. Per sexual experience nila eh. Pero meron din poging ganun na mga nalilibre rin dahil nga na brainwash din sila. Pero hindi ganun yung ugali nila after nila magano manghihit pa sila ng ibang babae. Manliligaw. Kaya nga walang rule sa mga may itsura talaga eh. Kahit mag-simp pa yan. Tayo na maging beta male pa yan. Pipiliin pa rin talaga sila. Select pa rin talaga sila. Kasi na-try ko na lahat yan eh. Yung hindi mag-e-effort. Tapos yung sakto lang. Na-try ko na lahat yan. Ganun lang same lang din ang end result yan. Actually, mas marami pa akong opportunity nung prime ko eh. Lahat sila talaga submissive. Hindi ko lang tinutuloy dahil syempre, sinabay ko lahat eh. Which is, kinani ko rin naman ngayon yun, di ba? Pumipera naman din ako kahit papaano kasi priority ko nga yung survival. Kung nag-focus ako sa Pepe lang, kasi 'di ba nakapag-LTR ako. So yun, naka-focus din talaga ako sa mga achievements nun. 'Di ba sinabi ko na sa inyo, 25 na tapos ko yung masteral at 25. Tapos at 23 napasa ko yung midwifery na board exam. So dalawa lisensya ko dyan sa Pilipinas, hindi lang nursing, pati midwife din. Ah, dahil nga sa ganun, sa pina-priority ko talaga yung survival ko rin talaga. Kasi nakikita ko na talaga yan sa future na mamamatay din yung parents mo, magkakaiwalay ka ng mga kapatid mo. So, yung mga mayayabang na tiyan dyan, nagpo-focus sa pepe, tingnan na lang natin sa long term. Kahit nahututan mo yan, mahututan mo yan na short term. Mahututan mo yan, pero hindi pang long term yan. Hindi papayag yung babae na ano, dahil may epiphany phase tayong tinatawag. Kaya maganda hindi mo aasa talaga yung sarili mo sa ibang tao eh. Kasi ito throw ka niya under the bus talaga, magkagipitan. Kasi same mo lang din yan. Huwag kang tanga, same mo lang din yan. Kung ano yung pangangailangan mo, yun din pangangailangan yan. Dahil same kayo ng priority, which is mag-survive lang din talaga. May makain at may masilungan. Kaya yung mga nagyayabang dyan na, no, tingnan na lang natin. Mas maigi pa yung, eto nga yung blueprint sinabi ko sa inyo, pumera na lang kayo kahit pa pangit ka or average looking ka. O hindi mo nga nakukuha sa ONS or FWB yung gusto mo, pero late game naman talaga, pucha. Kaya mo pang talunin yung body count ng pogi. Kasi biruin mo, babayad ka 1,000 lang, di ba?
Pucha, kahit sabihin mo, paano kung meron kang 20 mil? Tangina, baka mga maging 500 yung body count mo, kakabayad ng 1,000 eh. Kasi yung iba kasi mapapride ayaw magbayad. Ayaw magbayad. Kaso, ang problema dun, didiskarte ka pa. Tangina, check mo yung online mo. Tapos mag-a-approach ka pa. Tangina, di ba? Mahassle para lang sa Pepe. Putang ina, magbayad ka na lang. Kung habol mo lang talaga yung ONS or FWB na sinasabi nila or yung quick access ng SCX, putang ina, magbayad ka na lang. Dami kasing tanga dito eh. Na, tangina, mapapride eh. Sasabihin, oh, ayoko magbayad, gusto ko genuine desire. Ganun din naman yun sa Pogi. Pag nag-fade yung looks nun, wala na rin. Iiwan din yun na mas bata pa. Or, papangit na yung treatment ng babae dun sa Pogi na yun dahil nga nag-fade na yung looks. Kaya, ang nature ng tao, selfish. Kaya wag mo talaga iaasa yung yung survival mo sa ibang tao kasi selfish. Lahat ng tao to, general to ah. In general to, lahat ng tao talaga selfish. Kahit pahayop yan, unahin talaga niyan yung survival niya. Kaya nga mas maganda, pumera na lang talaga. Lalo na kung average looking ka, tsaka pangit ka. Tangina, pumera ka na lang talaga, bayaran mo na lang yan. Mabibili mo naman yung SEX na yan eh. Ganun din naman yung mga ONS FWB eh. Hindi ka rin naman, magkukondom ka rin naman dyan talaga eh. Lalo na yung mga online. Okay lang yung kagaya no sa akin, yung mga sa trabaho. Kasi hindi naman promiscuous yung mga babae dyan eh. Mostly naman ng mga nahi-hit ko, ako yung pangatlo, ako pangalawa. Oh, sila naman nagsasabi na ganun eh. Yung mga sa online na puta, 10 yan. Baka magka-HIV ka pa dyan or hepatitis. Kaya hindi maganda yung mag-online tapos sabay. Pag kung mag-online ka, mag-condom ka na lang din talaga. Hindi naiiba yan. Pero ganun din eh. Mas maganda magbayad ka na lang din talaga. Unahin mo talaga yung survival mo eh. Na kasi yun talaga yung hindi mo naman masasabi hanggang kailan ka mamamatay eh. So, yun nga. Yun lang napansin ko talaga sa babae. Gusto talaga nila yung mga pang long term na namamanipulate nila. Yung sila talaga may upper advantage. Gagawin nilang beta box yan, silbidor. Tapos kung makikita mo yung mga itsura talaga ng mga pinapang long term nila, soy boy talaga. Soy boy. As in talagang effeminate na effeminate. May makikita ka pang, katrabaho ko na alam, proof eh. Walang ka-muscle-muscle, dad bod, tapos panot, nakasalamin. May asawa at anak yun ah. Tapos sabay, yun yung sinasabi natin na majority talaga na nasa relasyon is average looking to pangit yan. Yung kaya talagang i-manipulate ng babae for non-sexual companionship. Kasi yun yung long-term non-sexual. So gusto nila yung lalaki na yun is same din nila as friendship, girlfriend, ganun. Bibigyan nila ng SEX yan for the sake of procreation. For the sake of procreation, tsaka ah, pleasure na rin, pero hindi yung consistent talaga na. Pwede rin siguro consistent dahil nagbe-beta box naman eh. Pero once mahinto yung mga na-provide is wala na rin eh. Tsak pera yan. Aalis na talaga yung Sinabi na kasi ni Alan Roger Curry yan eh. Yun kasi yung love formula. At least pumasa ka sa looks threshold ng babae. Tapos, ang priority talaga yung non-sexual companionship, which is yung sinasabi nilang bonding. Yung bonding na sinasabi nila. So, parang girlfriend ka nga niya talaga or effeminate ka na lalaki. Kasi yun yung priority ng long term talaga eh, yung non-sexual companionship. Kasama na dyan yung pagbe-beta box mo, pagsiservisyo mo. Tapos yung pagiging jester max mo, entertainment mo. Kasi makikita mo yung pamilyadong lalaki, kung may sumasayaw-sayaw, tangina.
Hindi ko nga nakita tatay ko na ganyan eh. Ni pagsama sa mall, 2 beses lang ako sinamahan ng tatay ko sa mall sa buong ano. Kasi hindi talaga yun yung nature ng lalaki talaga eh. Babae talaga yung lahat niyan eh. Kaya sang-ayon din ako nun kay Kuya ko yung sinasabi niya 6 minutes. Kasi ang role mo lang talaga mag-anak. Kung magpo-procreate ka, mag-anak ka, tapos lahat sa babae na, tapos pera na lang talaga papaganahin mo. Kasi si Koy Koy, mindset niya, ganun din mindset ng tatay ko eh. Doon ako sang-ayon sa kanya kung nasa relasyon ka. Pero beta ka pa rin talaga pag nasa relasyon ka eh. Kasi terms and condition babae. Pero yun nga, nakakaspin ka ng plates. Yun yung sinasabi ni Alan Roger Curry na ah, kung alpha ka, pogi ka, na nasa relasyon, is may beta traits and tendency ka. Which is yung pagpo-provide. Beta traits and tendencies yun eh, yung pagpro-provide. Kasi hindi naman magpro-provide yung babae ng hanggang 60, yung long term, short term lang yan. Gaya ng ginagawa. Yung mga, di ba yung babae, binabato nila yung sarili nila sa mga pogi. Yung nakikipag-on sila, sila pa pupunta sa lugar ng pogi. Pero yung sinasabi ko sa iyo ng long term, hindi, walang gagawa niyan. Dahil nagkakaanak yung babae. Hindi nila gagawin yan. Kaya yung mga nagsasabi dyan, delusional yan. Hindi ako naniniwala dyan. Lapag nyo dito. Yung sinasabi nyo na ano, hindi ako naniniwala dyan. Wala kang makapag-disprove na itong mga points ko dito eh. Kahit ano pang bali-baliktad nyo dyan, looks pa rin yung ano. Tapos, yun nga yung point ko, di ba? Yung mga nakakarelasyon nung, kaya nagiging effeminate yung mga lalaki. Dahil sa soya, mga processed food. Bukod pa dun, yung genetic, tsaka yung options. Less talaga option ng mga average looking, tsaka pangit talaga. So, mapipilitan talaga yan na sumunod-sunuran talaga. Eh, tsaka, malamang, di ba, insecure babae, pinipili nila yung below sa looks nila. Kaya makikita mo, yung mga average looking, tsaka yung mga pangit, nakakadagit yan ng mga normie. Hindi naman ako naiingit sa normie, dahil yan normie na yan, above ako dyan. Kaya hindi ako naiingit sa normie na babae. Tangina, sa inyo na lang yan. Tingin ko sa babae, pepe lang din talaga eh. Kaya nga, yung point ko talaga, bayaran nyo na lang talaga kasi pepe lang din naman talaga yun eh. Promise kung nagka-experience kayo na marami, tsaka may na-date kayo talaga na marami. Iisa lang din ang end goal eh, si ex lang din talaga. Doon lang kayo magkakasundo ng babae. Bukod doon, wala na talaga. Kaya, yun lang din, sa akin lang sa black pill lens ko yun lang din talaga mapapakinabangan mo sa babae, yung sex lang. Eh paano ako? Hindi ko naman priority yung ano, yung mag-anak, 'di ba? Eh putya, makikipag-companionship ako ng long term, which is yung parang cooperative yung babae, tsaka for the sake lang na, anong tawag dito, may tutulong. Kasi syempre, pag ako, introvert ako, so, wala akong makakausap sa mga kapitbahay. So, kung nangangailangan ako, kunwari tubero, kailangan ko ng tubero, kailangan ko karpentero, wala akong makukuha gaano kasi less yung socialization ko eh. Eh kung meron kang kasamang babae, yun yung napansin ko sa nanay ko kasi yung nanay ko palakwento sa labas eh. So, kung nangangailangan na mag-aayos ng bahay, which is kaya mo na din naman gawin yun kung mag-focus ka dun. Pero uubos kasi ng oras eh. Syempre, bayaran mo na lang din. Dun advantage yung babae talaga eh, yung socialization eh. Kaya may nagtanong 'di ba, di dun sa ano, pag tumanda daw yung lalaki, sino daw mas may advantage? Yung single na babae or lalaki na single? Sa akin, single talaga na babae may advantage. Kasi sociable sila na creature eh. Kunwari masiraan sila dyan ng kotse, meron sila makukuha talaga na ano eh. Pag lalaki ka, hindi ka nakikisocialize sa labas. Lalo na kung heavily introvert ka, kawawa ka talaga. Kaya nga yun yung purpose ko yun na nakikipagrelasyon ako ng sub 5 eh. Kasi less yung option nun, tsaka ah, yung survival nun talaga iaasa sa'yo. Tsaka wala akong plano mag-anak eh. Kaya yun yung pinapang long term ko talaga yung mga sub 5. Ganon din strategy ng mga ano, average looking, 'di ba? Puro pangit nga yung mga boyfriend nila, 'di ba? Or ano pa? Puro pangit.
Tas sabay, yun kasi silbidor eh. Silbidor, tapos beta provider. Less option din yan. Kaya mapapansin mo, meron pa ako nakita sa group ng Facebook. Tangina na nagyayabang siya, malaki daw edits niya, 6 inches daw. Tangina, wala pa rin siya nakaka-hook up. Kahit anong yabang mo ng edits mo dyan, kung pangit ka, tangina hindi obra yan. Kasi mostly naman talaga ng lalaki is average 4 to 6 eh. Oo nga, ikaw yung nasa 6, pero kung pangit ka, wala rin silbi yan. Kasi sino ba nagdadala niyang edits na yan? Tangina. Magkaanak pa sila dyan. Ano yun? Anong gagawin mo? Yung edits mo ilalabas mo dyan? Kuwari may interview. May interview. Eh, mukha yung kailangan eh. Genetic ang kailangan. Siyempre, pag napamana mo yung genetic mo, malaki na yung advantage mo. Eh, butya pagka sa trabaho, survival labanan, mukha talaga. Dahil yun yung mapapamana, kaya priority ng babae, mukha, mukha. Ang daming tanga dito eh. Mukha, mukha talaga. Oo, malaki nga yung edits mo. Tangina, ilalabas mo ba yun sa interview? Tanga mo naman. Sabihin mo in-interview ka sa trabaho. Tangina, malaki edits ko. Tangina, hindi naman yun. Pwede siguro kung porn site yung pag-interviewhan mo. Yun yung criteria. Pwede siguro. Na ano, mukha talaga kailangan. Kaya yan yung dinidikdik ko sa inyo na mukha talaga priority ng babae. Kahit anong yabang mo dyan na matangkad ka, malaki edits mo, kung talo ka sa mukha, zero ka pa rin. Meron nga iba, 5'10", tangina, nagmamakaawa pa sa online. Eh, pangit ka eh. Sinong pipili sa'yo? Wala talagang pipili sa'yo kahit pa sabihin mo matangkad ka or ano, kahit malaki pa edits mo. Hindi mo mapapamana yan eh. O yung height mapapamana mo, pero yung mukha pa rin talaga eh. I-interviewin ka. Tapos sabay ano. O siguro kung trabaho mo siguro kargador, pwede. Pwede, matangkad ka. Yung mga height dominated na job, pwede siguro yun. Pero iba-iba kasi yan. Pero yung sinasabi mong edits, doon ako natatawa eh. Kaya siguro natatawa na lang yung mga babae dun sa group na yon, FB group na yon. Kasi ang kailangan mo lang talaga 4 to 6 lang din talaga eh. Oo nga, ikaw yung nasa taas ng average. 6 is average pa rin naman talaga yan eh. Pero yun nga, hindi yan priority ng babae. Kasi yung tinitingnan niya, yung nagdadala niya. So, paano? Yun talaga priority ng mga babae, yung parang friendship nila. Patunay na lang dyan yung kay Maris Racal, di ba? Yung lalaki, effeminate kumilos. Tsaka, parang babae talaga kumilos. Pansinin nyo rin yan sa mga katrabaho nyo. Yung mga nasa long-term relationship, feminine na feminine talaga. Nagkakarga pa ng bata. Feminine talaga, promise. So, paano yun lang siguro? Peace.